Salamat po sa inyong paghihintay. Ngayon po, live mula sa Makabayan Headquarters sa Quezon City, inahahandog ng Kabataan Online Team ang online Q&A portion with Representative Mong Palatino. With 10 days left, binibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng ating mga online friends and supporters na itanong ang mga gusto nilang itanong kay Representative Mong at maglinaw sa mga plataforma at programa ng Kabataan Party List at ng Makabayan Coalition. So, pinaalala lang po na i-share rin po natin sa ating mga friends sa Facebook, Twitter at Plurk ang event na to at maaari nila itong ma-access ang event na to sa kabataanpartylist.com. So, without further ado, pinapakilala po natin ang ating pinakamamahal na first nominee at incumbent representative na si Raymond Palatino. Bago po natin simulan, meron po short background po na si Mong ay may matagal ng history as a student leader. Siya ay Student Council Chairperson sa University of the Philippines, Diliman ng year 2000 to 2001. Siya rin ay naging National Chairperson ng National Union of Students of the Philippines. At ngayon siya ay nakaupo bilang incumbent representative ng kabataan. So, ang sistema po natin ngayon, pag kayo ay nag-post ng question sa Facebook or sa ating website, ito po ay babasahin ni Ed at sasagutin po ito ni Mong Palatino. So, ayun po, i-turn over ko na po ang mic kay Ed at kay Mong. Okay, good afternoon po, Representative Mong. Ito po yung first question natin ay nanggagaling kay John. Ang unang tanong natin ay, yes. Ang unang tanong natin is, bakit daw ang mga party lists tulad ng Bayan Muna at ibang mga tulad ng mga Kilusang Mayo Uno supports Manny Villar? Ito ba daw ay patunay na opportunista na din ang mga youth sector sa ngayon? Kung siya ay mag-extend, pwede natin siya mag-engage sa mga background issues na kanyang
pinangako is makabayan. Isa pang dahilan kung bakit sinuportahan natin si Manny Villar ay nagpakita siya ng kanyang sincerity sa pag-adapt ng progressive politics. The fact na sinama niya sa kanyang line-up ang dalawang kilalang aktivista at makakaliwang leader ng bansa, Puro Campo, hindi sa Masa, ay nagpapakita ng kanyang katapangan, ng kanyang sinceridad na pwede ang progresibong mga grupo, pwede isulong ang mga naglalaban ng mga progresibong grupo sa kanyang administrasyon. Actually, ito pong akusasyon ng opportunismo ay luma na po yung akusasyon. Kahit ano pong gawin ng mga progresibong grupo ay pwede maakusahan ng opportunismo. Nung tumakbo ang bayan mo ng 2001, sinabi ng iba, opportunista ng mga kaliwa. Lumalaro ngayon sa pagka-senado ang mga kaliwa, opportunismo rin daw. Kahit kung sino yung endorse ng mga progressive groups natin ay maaaring lumabas din itong akusasyon nito. Pero gusto natin i-assure yung ating mga kabayan, lalo na po yung ating mga supporters, na tuloy-tuloy pa rin po na ginagawa natin ng mga prinsipyo, tuloy-tuloy na ito sa laban ng mga anti-kain. Kaya tayo niniwala na through a Manny-Villar presidency ay hindi na bibigyan pansin itong problema at iba't ibang anti-kain ng mga progressive. Okay, salamat po sa unang tanong.